Sabi ko kay Shemi kagabi, pag kumain ka ba ng junk foods, nakaka-glorify ba yun sa Diyos? Kasi magiging dangerous yun sa health mo. Pag kumain ka ng fruits and vegetables, makaka-glorify ba yun sa Lord? Yes, sabi niya. Kapag uminom ka ng soft drinks, makaka-glorify ba yun kay Lord? Hindi, kasi masisira yung acid mo. Kasi makakasira siya sa katawan, kaya nagkaka-UTI. Pero kapag uminom ka lang ng water, yan, ng buko juice, yan, or mga healthy drinks, makaka-glorify ba siya kay Lord? Yes. Alam niyo kung bakit tinuturo ni Apostle Paul yan? Well, ang 1 Corinthians, ang topic dyan, ay yung body natin is the temple of the Holy Spirit. Tama? Okay, kung yung body natin ay temple of the Holy Spirit, dapat i-glorify mo daw yung Diyos sa body natin. So anything na ilalagay mo, anything na i-insert mo sa loob ng katawan mo, at anything na gagawin ng kamay natin or ng katawan natin, it can glorify God or it can bring harm sa atin. So kaya, sabi ni Paul, whether you eat, actually mga common needs yan eh. Pagkain, pag-inom, and lahat ng gagawin daw natin, dapat daw, it will glorify God. Do it all for the glory of God. So kaya, dapat daw, meron tayong standard. Ito bang gagawin kong to? Ito bang decision kong ito? Ito bang kakainin kong ito? O iinumin kong ito? O anything na gagawin ko sa buhay ko, makaka-glorify ba ito sa Diyos o hindi? Okay, so yan yung pag-aaral natin this morning. At bago yan, let's pray. Father, we thank you sa umagang ito. At salamat po sa pagkakataon na mag-aaral lang yung mga salita ng malaya. And we ask, Father, for your help with the Holy Spirit, the Holy Ghost. I ask that you reveal Jesus to us sa aming mga pag-aaralan ngayon at patuloy na maranasan namin ang pagkilos mo ng malaya sa aming buhay na baguhin po ang aming mga buhay, ang aming mga puso at maranasan namin, Panginoon, ang personal mong pakikipag-usap sa bawat isa, Panginoon. I pray, Lord, na maganap ang kalooban mo sa aming mga buhay sa pag-aaralan namin ngayong umaga. At even, Lord, yung mga nasa online, I pray for them that you'll speak through them. Sa pamamagitan ng mga salita mong ito, Lord, speak to us through your servant at ilagay mo po ang iyong mga salita sa aking labi at maranasan ng bawat isa na mangusap ka sa aming mga buhay, Panginoon, para baguhin kami na naayon sa kalooban mo, Lord. So, to make us all like Jesus sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. And Lord, today, we ask that you'll continue to give us victory and even, Lord, cover us with your blood. Aming mga pag-iisip, aming mga puso, aming kaluluwa, aming buong buhay, para sa pagtanggap ng iyong mga salita na mayroong pananampalataya at may kagalakan sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng gagawin mo sa aming buhay sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Sabi nga, everyone lives for something. Tama? Sabi ni Nescafe, para kanino ka nabubuhay? Palakas ng konti. Pa-volume ng konti. Medyo, yan. Para kanino ka gumigising. Yan. So lahat tayo ay nabubuhay para sa something. Okay? Ewan ko kung napanood yun. Meron ako napanood na parang TV show sa ibang bansa. Yung chine-check yung ang DNA nung anak, tapos i-declare nung judge na you are not the father. Yan. Tapos yung mga masakit doon, yung kapag inalagaan mo ng 3 years, 4 years yung bata, tapos i-declare pala na hindi mo pala anak yon. Tapos tuwan-tuwa pa yung nanay na nagsa-celebrate siya na hindi yung tatay. Pero sabi niya gano'n, grabe ka kasi nabuhay yung lalaki, yung tatay, at yung bata na lumalaki siya, ang alam niya yung tatay niya, yung asawa niya ngayon, tapos hindi pala. Ngayon, what's the point? Sa buhay natin, lahat tayo, meron tayong dahilan ba tayo nabubuhay ba? Tama? Meron tayong reason ba tayo nabubuhay? And yung iba nabubuhay para magtagumpay, or iba naman para sa pera, yung iba for recognition, spotlight, or happiness. But, ang sabi ng Bible, tinuturuan tayo na mabuhay para sa glory ni Lord. Amen? Dapat daw, ang buhay natin ay nakaka-glorify sa Diyos. Otherwise, kung di nakaka-glorify sa Panginoon, pag umarap tayo sa Panginoon, sisingilin niya lahat ng ginawa natin sa buhay natin. That is why sabi ni Jesus, sa Judgment Day, lahat ng idle words, sa Judgment Day, lahat ng ginawa natin, merong reward or merong judgment ang Diyos or punishment. Or it depends kung yung good or yung bad na ginawa mo, lahat yon sisingilin ng Diyos. Kaya, ngayon pa lang nabubuhay tayo, dapat mabuhay tayo all for His glory. Amen po? Kaya yun yung title natin eh. We live for the glory of God. Amen? So, meron tayong 5 na pag-aaralan. Ano ba yung mga dapat natin ginagawa na dapat makaglorify sa Diyos? Number 1, glorify God in your daily life. Pakisabi nyo nga, daily life.
araw-araw na pamumuhay natin dapat nakaka-glorify sa Diyos. Hindi lang tuwing linggo. Sabi ng Bible, Romans 12:1, naku, baka sabihin na naman ng mga nasa online, dinaparinggan ko sila. Sabi ng Bible, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Present. Ano ibig sabihin ng present? I-offer mo, ipakita mo yung sarili mo, show up. Yan, regardless kung puyat or whatever, anumang reason, show up. Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Diba? Sabi nga, meron kaming GC na mga, sa ABCI kasi, dito sa Muntinlupa, merong Body of Christ. Meron kaming GC na mga pastor, sabi ng isang pastor doon, kasi tuwing Tuesday may prayer meeting sa City Hall. Madalas maraming di napupunta ang mga pastor. Ako rin. Isa ako doon sa hindi nakakapunta. Kasi yung aga. 6:30 kasi yung start ng prayer meeting. AM Nag-prayer meeting kami sa ABR ng City Hall. Ang pinapapunta ko na lang si Pastora Megs, yung ibang workers, ibang leaders natin sa church. Kasi hindi ko kaya dahil nga pag gumising, hatid ko sa Shemi ng 6 AM. Tapos, syempre pagbalik, kailangan asikasuhin din si Kaya. And may mga gagawin sa bahay, gano'n. So, sa season ko ngayon, mga pa yan, 1 taon yan eh. Pag naka 1-year-old na si Kaya, doon lang ako makakapag-adjust talaga. So, different siya kasi kay Shemi na breastfeed. Si Kaya kasi, formula. Yayamanin. Mahal lang gatas. So, si Shemi noon, breast milk lang. Pag nangailangan pag umiyak, bigay ko lang kay Rich, okay na, nakakalis ako. Eto, may bote. Meron kang hugasang bote, papakulo ang bote, titimplahan na bote, tapos hugasan mo ulit, repeat. Di ba? Ulit ng ulit yon. Tapos, may gawain sa bahay and so on. So sabi ko, hindi kami makapunta talaga. Hindi ako makapunta personally. And sa inyo ring mga bahay, di ba ako makabisita, di ba? Ang hirap mag-adjust. Kasi sa dami ng gawain ba? Pero, salamat sa Diyos, understanding yun, church. Yeah. Season lang to, huwag kayong mag-alala, matatapos din to. Ngayon, ang point natin is that i-present natin yung sarili natin. Show up. Once a week na nga lang tayo nagtitipon-tipon dito talaga ng magkakasama eh. Show up. Di ba? Present natin yung sarili natin. Yan, sabi ko nga, salamat sa glory ni Lord. Puyat lang. Pero may glory pa rin. Puyat lang tayo, pero may glory pa rin. Ang point kasi, yung araw-araw na pamumuhay natin, dapat pinapresent natin yung buhay natin. Nakalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, paano yun? Sabi ng Bible, present your bodies, hindi yung present your gifts. Present your offering. Present your tithes. Hindi. Present your body muna. Bago yung mga yon, ikaw muna. As what? As a living, buhay, holy, banal, acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Yan yung worship natin. And sabi dyan, live as a living sacrifice. Dapat daw, tayo, buhay. Hindi yung pupunta ka sa church, tapos tulog ka rin. Sayang naman. Di ba? Living sacrifice, buhay ka dapat. Amen? Daily surrender your will. Dapat siya araw-araw. Lord, ano yung kalooban mo sa araw na to? Your desires and plans to God. Lahat yan. Sa paggising mo pa lang, lahat ng gagawin mo sa maghapon, i-present mo na lahat sa Diyos. Bakit? True worship isn't just on Sunday. It's how you live every day. Amen? Hindi lang tuwing linggo po ang pagsamba. Araw-araw yan. Sabi ko nga nung nag-care group kami nung Friday, yung pag-aaral nyo maigi ng mga kabataan, ay worship yan sa Diyos. Amen? Kung nag-aaral ka ng maayos, with integrity, with honesty, hindi ka nangongopya, hindi ka na nagpapakopya, hindi ka nandadaya sa pag-aaral mo, that's worship. Kung nagtatrabaho ka naman ng maayos, with integrity, with honesty, that's worship. Kung maayos ka at mabuti kang anak, that's worship. Kung maayos ka at mabuti kang asawa, that's worship. Every living natin sa araw-araw can become a worship kapag ginawa natin para sa Panginoon. Amen? Kaya dapat living sacrifice. Kung maayos kang magulang, that's worship. Amen? Next, pursue holiness in every area. Dapat daw sa lahat ng area ng buhay natin, dapat may kabanalan. See to it na laging may holiness yung gagawin mo. Sabi ko nga kay Shemi, kung kakain ka ba ng garbage, kung kakain ka ng basura or junk foods, makaka-glorify ba sa Diyos? Hindi.
Sa murang edad, tuturuan na natin yung bata na na dapat lahat ng ilalagay niya sa katawan niya at lahat ng gagawin niya, nakakalugod dapat sa Diyos. Amen po? Paano yun? Strive to live a life set apart. Dapat yung talagang meron ka ng desisyon na yung buhay mo, nakaset apart na yan para sa Diyos. Amen? Saan? Sa bahay, sa school, sa work, sa lahat yan. Kahit nasan ka. Alam mo dapat na Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, set apart ka dapat. Nakahiwalay ka talaga sa mundong to. Hindi yun go with the flow, but you go against the flow. Amen? Yung example ko nga dyan si Vico Soto, di ba? For just 1 year, nakaipon sila ng 1 billion. Tama ba? 1 billion, no? Sa savings ng government ng Pasig. Ang laki nun. Tapos yung government natin, sino yung si Recto ba yun? Gusto magtaas ng tax para daw makaipon ng Pilipinas. Pambihira. Kung wala lang korupsyon, sa Pasig City kasi zero corruption talaga. Kaya nakakaipon sila. Bakit? Si Vico Soto na may takot sa Diyos at totoong may prinsipyo na maayos mamuhay. No corruption in every department sa Pasig City. Kung sana ganun sa buong Pilipinas. Hindi tayo buon-buon sa utang. Diba? Even yung flood control na 700 ba? O 800 billion. Isipin nyo yun, yung budget. Tapos nung nag-ulan, nagkaroon ng jet to holiday sa Pilipinas. Ang daming resort. Diba? Bakit? Asan yung mga ginamit doon? Diba? Tapos pagmamalaki pa yung laptop ng mga nasa teachers, diba? Bagong laptop, ang presyo pang gaming. Pero yung specs pang office lang. Ang pang gaming na laptop, mga 50,000 pataas yan. Pang office laptop, mga 30,000 pababa. Ang presyo na pinambili, pang gaming laptop, pero ang binigay sa mga teachers, pang office laptop. Corruption kasi. Okay? Walang holiness. Kung meron lang sanang holiness ang government natin, kaya yun yung dapat natin ipag-pray everyday. Amen po. Kung nagawa ng Pasig City, possible sa lahat yun. Kung meron lang tayong righteous leader, nakuha po natin, malapit na rin naman, ilang taon na lang. Magkakaroon na ulit ng election after ilang years. Sana, pag-pray natin na next election, righteous leader ang lahat na mamuno sa ating bansa. Amen po? The holiness glorifies God more than the mere outward acts. It glorifies God yung holiness. Tandaan niyo po, ang pagiging banal, hindi yan kailangan maging pari ka muna o pastor ka muna. Ang holiness, when you do what is right in the sight of God, that's holiness. Okay? Kung tama sa harapan ng Diyos yung ginagawa mo, nakakalugod yan sa Diyos, that's holiness. Amen? Next, sabi dyan, honor God with your body. Etong katawan mo, dapat nakaka-glorify sa Diyos yan. Bakit? Use your physical body to serve, not to sin. Huwag mong gamitin yung katawan mo para magkasala ka lalo sa Diyos. Use your body to serve God. Amen? What you do with your time, with your energy and actions reflects your devotions. So kaya kung anong ginagawa mo dyan sa katawan mong yan, kung paano mo inaasikaso, inaalagaan yan, it will reflect your devotion. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo nagkakasakit? Dahil sa mga kinakain at iniinom. At sa mga ginagawa natin sa katawan natin. Pag di ka natulog, yan, dyan nagsisimula ang pagiging sabaw. Di ba? Sabaw ka sa trabaho, sa pag-aaral, sa lahat. Kasi walang tulog kulang. Kaya anong gagawin mo? Huhugot ka ng asukal. Bibili kang kape, mga matatamis para magising ka. Kaya lang, since yung body mo ay walang tulog, yung self-healing ng katawan natin, physically, hindi mangyari-yari. Bakit? Walang fasting. Anong fasting? Yung resting. Resting is fasting. Naunawaan niyo ba yun? Sleeping is a form of fasting. Tama? Kumakain ka ba habang tulog? Umiinom ka ba habang tulog? Hindi. So whenever you sleep, you're fasting. Anong ginagawa ng tulog? Binibigyan mo ng pagkakataon yung katawan mo to recover. Sa dami ng iniisip mo, sa dami ng mga pinapanood mo, ginagawa mo, hindi mangyari-yari yung sleeping. Diba? Kung mapipiliin lang ako, kung matutulog ako o magpipreach ako, matutulog na lang ako. Sinantok ako Kaya lang, no choice kay Lord, gusto ko muna matulog. Bumangon ka na. May gagawin ka ba mamaya? Diba?
Diba? Nasa season lang naman. Pero tandaan nyo po, how we take care of our bodies, pinapakita niyan kung paano mo gino-glorify si Lord. Diba? Kaya nga dapat meron tayong exercise. Yun. Lakad, takbo, pwede ka mag-gym, kumain ka ng healthy foods. Kasi that's how we honor God with our body. Amen? Ano pa? Make worship a lifestyle. Dapat ganyan. Yung lifestyle natin, pagsamba sa Diyos. Bakit? Worship isn't just singing. Part lang yon. It's how you live. Kahit makanta ka ng kanta rito, kung pinapabayaan mo naman sarili mo, wala rin. Every act done with love and obedience becomes spiritual worship. Nagiging spiritual worship yan kapag para sa Diyos mo ginawa. Amen po? So God wants us, or wants our whole body, our whole lives, not just for Sunday mornings. Okay? Hindi lang pang Sunday. Every morning, or every ordinary task, every gising is a blessing. Whether you eat, or you're working, or resting, lahat yan can be a worship basta ginawa mo para sa Panginoon. Amen? There are times na pag sobrang pagod ka na, nasasabihin mo, Lord, pagod na ako, kaya lang kailangan ko pa mag-devotion. Even yung pagtulog mo, magpahinga ka muna. Bukas mo na ako usapin. Okay lang. Okay? Huwag mong bigyan ng latak si Lord. Alam mo yung latak? Diba? Parang yun na lang yung pinaka-last na energy mo. Tapos bibigay mo lang sa Panginoon. Pinagod mo na yung maghapon mo. Tapos yung pinaka-last energy mo, yun yung bibigay mo sa Diyos. Huwag. Dapat ang ibigay mo sa Panginoon, yung first energy mo sa umaga. Yung unang lakas mo para buhay na buhay ka. Amen? That's worship. Hindi yung bibigay mo yung last part lang. Ibigay mo yung una mo sa Panginoon para buong puso mo siyang gagawin, buong kalakasan. Well, sabi naman ni Jesus, the greatest commandment is this, love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Kasama yon yung strength. So kaya, dapat lahat ng sangkap ng buhay natin ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So glorify God with your daily life. Number 2, glorify God in your relationship. Yan, doon tayo magkakasubukan. Sabi ni Jesus, a new commandment I give unto you, that you love one another just as I have loved you. By this, all people will know that you are my disciples. Anong meron sa relationships? Nakaka-glorify ba sa Panginoon yung mga relationships natin? Sa magulang, sa kapatid, sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa? Nakaka-glorify ba siya sa Panginoon? Let's check. Paano yan? Love others as Christ loves you. Yung una dapat dyan. Kung paano tayo minahal ni Kristo, that's the same love na i-share natin sa lahat. Nagtuturo, ng lakaraan kasi, affirmation ulit ng PL Moon, nagturo ako ng makabayan. Kasi ano yun love for self, love for the nation, tsaka love for God. Yun yung pinaka-ano dun pinaka-topic. Ngayon yung module 2 yung nasa akin, love for the nation. May pagiging makabayan. Sabi ko doon, every Monday, pag flag racing, nanunumpa tayo sa watawat ng Pilipinas. Tama ba? Sino nakapag-flag racing na? Lahat ba tayo nakapag-flag racing? Yung nanunumpa ka sa watawat? Di ba, panunumpa sa watawat ng Pilipinas, no? Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. O, every Monday yan, pag flag racing. Yung pagiging makabansa, ayun yung pagiging makabayan. Tama ba? Di ba? Pero bago ka maging makabansa, dapat aware ka, may care ka, may concern ka saan? Pagiging makalikasan. Pero bago ka maging makakalikasan, kailangan maging makatao ka muna. Kasi nonsense ang kalikasan kung wala yung mga tao doon. Tama? Pero bago ka maging makatao, kailangan makadiyos ka muna. Amen? So saan nag-usimula ang lahat? Sa Diyos. Without God's love, hindi ka magmamahal ng ibang tao. Tama? Amen? So kaya sabi ko, ang pagiging makabayan, magsisimula yan sa pagiging makadiyos. Kailangan may Diyos ka muna. So kaya, although makabayan yung sinishare ko sa mga freshmen ng PL Moon, okay lang. Bakit? Nandiyon pa rin si Lord. Wala silang lusot. Kailangan maging makadiyos sila para maging makabayan sila. Ganon din tayo bilang mga Kristiyano. We are known as disciples of Jesus kung, tandaan niyo po malalaman ng lahat na tayo ay disciples ni Jesus kung tayo ay nag-iibigan gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sabi, practice sacrificial, unconditional love.
Everyday dapat yan. Sacrificial, unconditional love. Mas maganda pa rin yung I accept you kaysa I love you. Di ba? Kahit ano pang flaws mo, ano bang pagkakamali mo, ano bang mistakes mo, I still accept you. Kung paano tayo tinanggap ng Diyos, paano tayo minahal ng Diyos, yun yung ibibigay natin sa iba. Amen? Love is the visible mark of a life that glorifies God. Pag walang pag-ibig, it will not glorify the Lord. Kaya po, mas na-check natin kung maayos ba yung relationship natin sa Diyos, kung paano natin tinitreat at minamahal yung kaibigan, kapatid natin, lalo sa Panginoon. Amen? Pangalawa, pursue peace and forgiveness. Nakaka-glorify ang relationship kapag lagi tayong merong kapayapaan at forgiveness. Without peace and forgiveness, ay nako, nag-aaway-aaway lang tayo lagi. Let go of grudges and offenses, sabi ng Colossians 3:13. Di ba? Sabi, let go. Ibig sabihin, set aside, get rid. Tanggalin mo na. Yung mga bitterness, anger, resentments, lahat ng yan, pinapaalis ni Paul. Bakit daw? Kasi makaka-apekto siya sa yung relationship. Sabi mo, 18 years na kaming magkaibigan ni Dimple. Tapos, 18 years na para kami naglulukuhan. Kasi hindi ko pa siya pinapatawad nung hindi niya ako nilibre ng ice cream. Pero joke lang yun, di ba? Dapat wala nang mga ganon. As you grow older, you become more wiser. Amen? Dapat daw po, habang tumatanda tayo, mas lalo nagiging madali sa atin magpatawad. Sa barangay poblasyon, pag vlog racing, pag Monday, lagi yung nire-remind yung mga taga-poblasyon. Dapat po, pag tayo po yung mga gayut at tuyot na, mga adults na kasi, wala na akong samaan ng loob na nag-iipon ka pa. Dapat mas madali sa atin magpatawad habang tumatanda tayo. Alam niyo kung bakit mas lalong nadadamage ang mga pamilya? Kasi habang tumatanda yung mga magulang, mas nagiging magulang. Mas lalong nagiging bitter, lalong nagiging malamig. Instead na dapat mas sweeter, mas nagiging loving ka dapat habang tumatanda ka. Mas nagiging forgiving ka. At mas gusto mo na lang payapa ka sa lahat habang tumatanda ka. Amen po. Napakasaya nang wala kang kaaway, wala kang ka-issuean. Wala kang kahit anong kasamaan ng loob. Sobrang sarap ng ganung pakiramdam. Posible ba yon? Yes. Kung masama loob nila sa'yo, at least ikaw, di masama loob mo sa kanila. Amen? Pursue peace and forgiveness. Amen po? Glorifying God means being a peacemaker, not a peacebreaker. Okay? Don't be a peacebreaker. Be a peacemaker kasi yun yung sinabi ni Jesus. Blessed are the peacemakers. Amen? Ganun kahalaga ang pagiging peacemaker. Lagi mong gustong payapa ka sa lahat. Amen po? So para mag-glorify si Lord sa relationship na meron tayo, pursue peace and forgiveness. Ano pa? Speak with grace and truth. Paano yun? With grace and truth. Paano daw ginagawa yun? Use your words to build up, not to tear down. Maging encourager ka. Diba? Maging builder ka ng mga tao. Build them up sa Panginoon. Okay? Your speech reflects the condition of your heart. Kung ano yung salita ng bibig, yun ang galing sa puso. Sabi ni Jesus, ang lahat ng lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. So kung madumi ang bibig, masama ang bibig, masama ang puso, madumi ang puso. Kaya nag-reflect kung ano talaga yung natin. Character ng heart natin or condition ng heart natin, the way we speak. Kung lagi ka nag-curse sa mga tao o sinasabihan mo sila ng mga negative words, yan. Judge ka dyan ni Lord sa mga sinabi mo sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, forgive them. Bless them. Love your enemies. Do good to them. Pray for them. Di ba? Kasi nakikita eh. Kung ano yung condition ng heart mo, pag masakit yan, in pain yan, hurt people, hurt. Forgiven people, forgive. So, pag maayos yung condition ng heart, maayos yung lumalabas sa bibig. Kaya kaysa magsabi ka ng negative, tahimikan mo na lang kung kaya mo i-control yung bibig mo para wala kang masabing masama. Kung di mo pa kaya mag-bless, be silent para di ka magkasala. Okay, ang disadvantage pag hindi ka nagsalita, pwede ka naman mag-isip. Ngayon, i-remind mo yung isip mo, sabi ni Jesus, makakakommit ka ng murder pag nag-isip ka na negative sa iba. Diba? Pag nag-isip ka na sana mapahamak siya, ayun, murder yun. So may kasalanan pa rin yung isip. Kaya anong gawin?
magpaayos ng puso sa Panginoon. So that when your heart is right, every word nilalabas sa bibig mo rin ay right. Number 4, serve one another humbly. Para naman di tayo magka-problema, aside sa peace and forgiveness, maging humble tayo lagi. Sa isa't isa. Jesus glorified the Father by serving others. So should we. Imagine si Jesus sitting at the right hand of the Father, being the Ancient of Days Old Testament, bumaba sa lupa at naglingkod sa ating mga tao. Diyos na yun. Naging tao para paglingkuran tayo create niya. Sabi ni Jesus, I have given you an example to follow. Di ba? Sipin mo yun, no? Yung maker of the earth and the heavens, pinunasan yung mga paa, hinugasan yung paa ng mga disciples niya. Grabing humble nun. And even dun sa cross, yung pinako yung maker, yung creator nating lahat. Sobrang grabing example na yun. Even unto death, naging humble si Jesus. Kaya dun sa humility niya, He is exalted. That at the name of Jesus, Philippians 2:9-11, every knee should bow, things in heaven, things on the earth, things under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. To the glory of the Father. Every time you confess that Jesus Christ is Lord, it glorifies God. Amen? So kaya, in serve one another, relationships thrive when we choose humility over pride. Okay? Even sa mga mag-asawa, di ba? Napakahirap nun yung may mga anak kayo, tapos naka-look up yung mga anak nyo sa inyo, tapos mag-aaway kayo. Ang hirap nun. Dapat nakaka-glorify sa Lord yung relationship. So para di mag-away, choose humility. Somebody must humble. Okay? Mag-sorry ka na. Ayusin mo na yan. I-fix mo na kagad yung nasirang relasyon. Okay? Our love for others reflect God's love. Kindness, forgiveness, and humility points others to Him. Malalaman nilang lahat na talagang tagusunod ka ni Kristo kapag nakikita sa iyo yung karakter ng Diyos. Sabi ko nga, kung ako siguro ay isa sa mga empleyado sa Pasig City, kung ako ay unbeliever, wala akong faith sa Diyos, wala akong pagkakilala sa Diyos, tapos yung mayor ko maka-Diyos, parang madali na ako maniniwala sa Diyos kasi yung mayor ko, hindi siya corrupt. At sinasabi niya, may Diyos siya. Ngayon, gugustuhin ko na yung character ng Diyos niya, magkaroon din ako nun. Naunawaan niyo po yung point? Kaya po sa Pasig, ang daming naniniwala sa Panginoon na. Bakit? Dahil sa leader. Dapat po maging ganon. Mula sa leader natin, presidente, vice, down hanggang sa pinakamababang mga leaders, magsimula yung righteousness, magsimula yung godliness, yung holiness. Makita talaga sa atin. Yun ang tinatawag na be my witnesses, sabi ni Jesus. You shall be my witnesses. Pansinin niyo yun sa Acts 1:8. When the you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses, sabi ni Jesus. Alam niyo kung bakit nahihirapan tayo mag-share ng Word of God sa mga tao? Alam niyo po kung bakit? Simpleng-simple lang. Pag hindi ka pa naka-experience ng personal encounter with God, ng personal experience with God, wala kang nakita, wala kang narinig, wala kang naramdaman, wala kang na-testify. Pero, kapag nakaranas ka ng sarili mong experience personally sa Diyos, may nakita ka, may narinig ka mula sa Kanya, may naramdaman ka at may na-experience ka mula sa Diyos, kayang-kaya mo yon i-testify sa iba. Kasi yun ang witness. Kaya sabi ni Jesus, you shall be my witnesses, personal. Paano nila malalaman, maniniwala sila na ikaw ay tagusunod ni Kristo? Kung ang pangit naman ng mga lumalabas sa bibig mo, hindi naman maganda yung ginagawa ng kamay mo at kung ano-ano pa. Malalaman ng lahat that we are His disciples kapag tayo ay meron mismong personal na relasyon sa Diyos. On a personal level dapat. Kaya nga, sabi ko nga sa care group, alam nyo ba, sa care group namin, merong mga, pag Friday kasi yun, meron isa doon na Iglesia ni Cristo. Di ba? Si Von. Pero umaatin siya week by week. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tinuturo natin yung relasyon sa Diyos, hindi yung religion.
Malalaman ng lahat na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Be a disciple of Jesus. Kapag nakikita yung character ni Lord sa'yo. Amen? Kaya, mga kapatid, i-glorify natin si Lord sa relationships natin. Pangatlo, glorify God in your talents and gifts. Dapat daw, pati yung talents na meron tayo, gamitin mo yan sa Diyos. Sabi ni Peter, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Sabi, in order that everything God may be glorified. So pag ginamit mo yung talent mo, ginamit mo yung skills mo, yung gifts mo para sa Panginoon, para makapag-serve tayo sa isa't isa, ano nangyayari? Nag-glorify ang Diyos. So paano yun? Una, letter A. Recognize that your gift comes from God. Okay? Hindi lang dahil magaling ka. Yung gift mo ay galing sa Diyos. Di ba? So, bawat gift na meron tayo, gamitin mo yan para sa Panginoon. At ginagamit natin sa Diyos yan. Yan. Bakit daw? It's because it can serve people. Nakakapaglingkod tayo sa isa't isa kapag ginagamit mo yan para sa Panginoon. Huwag mo pong itago yung talent mo. Sisingilan ni Lord yan. Kung binigyan ka ng Panginoon ng gifts, ng talento, o kung di mo pa man nadidiscover ngayon, meron ka pala niyan. Huwag mong itago. Sayang. Pag umarap ka sa Panginoon, nahanapin ni Lord yan sa'yo. Okay? Every skill and ability is a grace from God. Amen po? Biyaya ng Diyos yan. Not for self-promotion, but for service. Paglilingkod. You are entrusted, not entitled. Okay? Remember, pag meron kang gift, you use it for the Lord, you are entrusted. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Hindi ka entitled. Hindi para yumabang ka kasi ganggaling ko, ganito na ako. Yeah? Hindi ka dapat maging hambog. Hindi humble dapat. Amen? Napakahalaga na even yung talent na meron tayo, gagamitin natin para sa Panginoon. Habang si Bishop kasi sa bahay nga nakatira, do may mga nalimutan na siyang ibang memories. Pero hindi niya mailimutan yung pagtugtog at pag-awit sa Diyos. Yan. Sa umaga, keyboard. Sa hapon, gitara. Sumakanta siya sa Panginoon. Sabi ko, malaking factor pala pag meron kang ganong skills. Kasi even sa pagtanda, magagamit ko pa rin siya sa Panginoon. And alam niyo ba, once na ginamit mo ang talent mo sa Panginoon, lahat yan may reward sa Diyos. Walang sayang. Walang wasted talent kapag ginamit mo yan para sa Panginoon. Amen po? Kung magaling ka mag-organize, magaling ka mag-admin, magaling ka sa leadership, magaling ka magturo, lahat ng yan ay kaloob ng Diyos. Maraming klaseng gifts na binigay ang Diyos sa atin. Hindi tayo pare-parehas ng gifts. We have different gifts para magamit natin. Kung sino yung mga magkakasamang gifts, magsama-sama at magtulungan tayo doon. Amen? Ano pa? Use your talent to serve others. Bakit daw? Gifts are meant to bless. Amen? To bless the body of Christ and to meet the needs. Yung gift mo na yan ay para i-meet yung needs ng iba. Maging pagpapala sa ibang tao. Whether visible or behind the scene, every role matters in God's kingdom. Amen? Laging mahalaga ang lahat ng gifts natin. Nakikita man yan o hindi, nakikita ng Diyos yan. Amen? Di man nakita ng lahat ng tao yan, nakita yan ng Diyos. Amen po? Mas maigi na hindi tayo sikat sa buong mundo. At least sa langit, nagbubugay ang maraming tao doon. Dahil ikaw ang isa sa mga nag-ayos pala ng upuan bago dumating yung mga tao sa church. Ikaw pala yung nag-map ng sahig. Ikaw pala yung naghugas ng pinggan pagkatapos mag-lunch and fellowship. Ikaw pala yung nagbukas ng gate para sa mga nagpa-park. Yung mga unseen acts natin, lahat yan nakita ng Diyos. Amen? Ikaw pala yung pasikreto nagbigay para sa ganito. Ikaw pala yung lahat ng mga unknown at di nalaman, di na-recognize. Lahat yan ay nakikita ng Diyos. May reward dyan lahat sa Panginoon. Kasi ginamit mo para sa ibang tao rin. Okay? Steward your gifts faithfully. Sa pa yan, di ba? Bakit daw? Don't waste your potential. Grow and sharpen what God has given you. Kaya hindi pwedeng 5 taong ka nang, o 10 taong ka nang tumutugtog. For example, sa music, 5 taong ka nang tumutugtog, pero lahat pa rin, basic.
Well, for example, naging all-around ka nga, pero sa all-around nun, walang porte. Dapat, sinasharpen mo rin yung talents mo, yung skills mo. O kanyari, leader ka naman, no? Ang tagal mo na palang leader ng church, pero yung same measure or level ng leadership mo, mula nung unang taon, ganun pa rin. Or sa trabaho, 20 years ka na sa work, pero di man lang na-promote. Bakit? Hindi ka nag-sharpen. Hindi ka nag-grow ng potential or ng gifts mo. Dapat inaayos natin yan. Faithfulness is in small things brings glory to God. Amen? Even sa mga maliliit, sabi ni Jesus, naging faithful ka sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. Dahil lahat ng malaki ay nagsimula sa maliit. Sa Zechariah, sinabi ng Panginoon, do not despise your small beginnings. Di ba? Yung mga small beginnings natin, pag pinaging faithful ka dyan, naging tapat ka dyan, palalakihin ng Panginoon yan, pagtatapatin ka rin ni Lord pag lumaki na. Amen po? Be faithful. Last, give God the credit and the glory. Hindi sa atin, sa Diyos lagi. Kaya nga, di ba, after service, ano kanta natin? To God be the glory. Sa Diyos lahat ng papuri. Let your service point people to Jesus, not to yourself. As the verse 11 says, sabi to Him be glory. Belong glory and dominion forever and ever. Amen. Dapat ganun. Yung glory, nasa ano daw? Nasa Panginoon. Wala sa atin. Amen? Wag yung, sabi nga ni Bishop, wag daw puro I. Kundi bended I. Humble. Kasi yung I, pag na-bend, letter C na. Si Kristo dapat. Not I, but Christ. Amen? Hindi ako yung magaling, si Lord ang magaling. Pinagkatiwalaan lang tayo. To God be the glory pa rin. Every ability, whether singing, teaching, building, or serving, is from God and should be used to honor Him. Amen? Lahat yan, ano man gifts nyo, discover nyo yan, or kung alam nyo na yan, serve the Lord with gladness, sabi ng Psalm 100. Okay? Number 4, ano pa? Glorify God in your suffering and struggles. Ay, pati pala yun, pwede mag-glorify si Lord. Ito yung masakit at makakaiyak na sitwasyon sa buhay. Pwede rin pala mag-glorify si Lord doon. Sabi ni Paul, favorite ni Sarah to, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Sabi ni Paul. Yung tinutukoy ni Apostle Paul dyan sa 2 Corinthians. Sabi niya kasi, 3 times. 3 times daw, nag-attempt ang Diablo. Meron siyang thorn in the flesh. Hindi naman binanggit kung anong thorn in the flesh yun. Kasi si Apostle Paul, single, but not ready to mingle. Si Apostle Paul ay walang asawa. So single siya. Whether yung thorn in the flesh niya na 3 beses ay tinitempt siya ng babae, o magkasala siya sa flesh, or whatever it is. Sabi niya, Lord, sa 3 beses ako tinitempt dun sa thorn in the flesh. Pero humingi ako ng biyaya sa'yo. Sabi ni Lord sa kanya, huwag kang mag-alala, Paul, my grace is sufficient for you. So dun sa temptation, dun sa thorn in the flesh niya, may sapat na biyaya ang Diyos. Ibig sabihin, dun sa struggle natin, or dun sa sufferings natin, laging may biyaya ang Diyos. And it can glorify God. Bakit? Sabi niya, I boast. Di ba? Ipinagmamalaki pa niya. Dun sa weakness niya, kasi yung kapangyarihan ni Kristo nasa kanya. That when I am weak, then I am strong. Bakit? Dahil kay Jesus. So sabi yun, anong gagawin natin? Una, depend on God's grace, not your strength. Every time may sufferings, every time may mga struggles sa buhay, lagi kang dumepende sa biyaya ng Diyos. Huwag sa yung, hindi, kaya ko na to. Malaki na ako. Hindi. Hindi mo kakayanin. Okay? May isang, sa Bible school, tinuro sa amin ni Bishop before. Si Jimmy Swaggart, na namatay na rin pala yung etong taon lang. Magaling na pianista yun. Imagine sa Russia, sarado ang Russia sa mga Kristiyano. Pero napasok niya yung Russia para mag-concert. Doong araw pa yun, ha? Chinek ko nga yung mga videos eh. Totoo nga. Talaga nakakapag-concert siya sa ibang bansa. Tapos, after niya mag-concert, nagpipreach siya ng evangelism. Maraming nawiwin.
Pero, sa sa peak ng kanyang ministry, yumabang. Anong sabi niya? Kahit pa bigyan mo ako ng babaeng nakaubad, walang mangyayari. Challenge niya yung kaaway. Talaga binigyan siya. Class S na prostitute. Tapos napunta siya sa hotel. Nagubad yung babae, patay. The great evangelist become the great sinner. Nahulog siya. From there, lahat ng mga supporters niya, sponsors, nag-back out lahat kasi nagkasala. Do not depend on your own strength. Doon sa weakness mo, kayang-kaya kang tirahin ng kaaway dyan. Depend on the grace of God. Amen? Mas greater pa rin yung grace ng Lord. In weakness, we learn to lean on God more deeply. Doon sa kahinaan natin, Lord, mas kailangan kita. His grace shines brighter when we feel weakest. Totoo yun. Amen? Mas lalo mo makikita, nas nakadepende ka sa biyaya ng Diyos doon sa time na napakahina na ng pakiramdam mo. Ano ba? Let Christ's power be seen in you. Doon sa struggle mo, doon sa suffering mo, makita na yung trial na yan ay trials are God's platform. Para for God's power to be displayed. Na, grabe, yung pinagdaanan nito sobrang dilim pala. Pero doon, sa kadiliman ng buhay niya, nakita ang biyaya ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos na nagtagumpay siya doon sa battle na yon. Tandaan niyo po, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos, hindi ka pagdadamutan ng Diyos ng testimony. Kilala niyo si Joseph? Si Job, kilala niyo? Job, may 10 anak, isang iglap, boom, patay lahat. Sinumpa niya ba ang Diyos? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Joseph, pinagtripan ng mga kapatid, nilaglag sa balon, binenta sa Egypt, napunta kay Potiphar, pinagkamalang rapist, nakulong. After ng pagkukulong niya, nagkaroon ng panaginip yung mga kasama niyang nakakulong din na officers ng hari. And after 2 years, ininterpret niya yung dream ni Pharaoh, naging governor siya. Meaning, duman sa mga madidilim, mga sufferings, hardships sa buhay. Pero sa lahat ng yon, sino nakita natin? Si Joseph ba? Hindi. Yung kamay ng Diyos na kumilos, yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa kanilang mga buhay. Kung paano sila pinagtagumpay ni Lord. From rags to riches. Di ba? From darkness to light. Testimony kasi yun. Makikita dun sa mga trials natin, yung hardships natin, sufferings, struggles natin. Pag dumepende ka sa Panginoon, makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Ay, grabe. Kaya pala ganito na siya katatag sa Panginoon. Kasi ang dami niya palang madilim na yugto na pinagdaanan sa buhay. Amen. Others are drawn to God when they see you endure with faith and hope. Kaya alam niyo po, ang malaking encouragement para sa mga anak ng Diyos is yung kapag nakita mo yung mga mas matanda sa'yo or mas matagal na sa'yo sa Panginoon, na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa Panginoon, malaking encouragement yun. Alam niyo kung bakit? Kasi praise the Lord, sa lahat ng mga nangyari, nagpapatuloy pa rin siya sa Diyos. Hindi yung after ng ilang taon, tumalikod na sa Panginoon. Kundi dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin tayo sumunod, maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi may mga nakatingin sa atin. At habang nakikita nila tayo na nagpapatuloy pa rin, sila rin mata-challenge na magpatuloy pa rin sa Panginoon. Amen? Amen po? Kaya dapat po, i-glorify natin si Lord even sa mga trials or struggles sa buhay. Pangatlo, rejoice in trials knowing God has a purpose. Amen? Hindi ibibigay ni Lord yung trial na yan kung wala siyang purpose dyan. Laging may purpose si Lord. Sabi nga, Paul said, he boasted in weakness because God turns pain into testimony. Nagiging malaking testimony yung mga sufferings na napagdaanan mo kapag nakita mo yung pagtatagumpay na ginawa ng Diyos dyan. God never wasted your suffering. He uses it for His glory and for your growth. Ay, kaya pala ang matured niya na ngayon, grabe pala pinagdaanan niya dati. Pansin niyo yun? Yung mga tao kasi, ang nakikita lang lagi, yung present. Nakita niyo yung picture nung yung iceberg. Ang liit lang sa ibabaw, no? Pero napakalalim pala nun sa ibaba, sa baba. Ang laki-laki palang bloke ng yelo nun sa ilalim. Sa atin,
Ang nakikita lang kasi lagi ng tao, yung nasa surface lang. Ayan, yung present time mo. Pero yung mga in-endure mong hardship in the past, hindi naman nila nakita yon. Pero yun yung magiging testimony mo. Yung mga nangyari sa nakaraan na napagtagumpayan mo, kaya ka matured ngayon. Kaya ka nag-grow na ngayon. Amen? Hindi tayo magmamature kung hindi tayo palalaanin ng Diyos sa mga trials, testings, troubles, tribulations, temptations, and tears ng buhay natin. Walang growth kapag lagi kang nasa comfort zone mo. Aalisin ka lagi ng Diyos sa comfort zone mo so that matutunan mo na magtiwala sa biyaya ng Diyos. Na doon sa battles and trials mo, makikita mo kung gaano kikilos ang Diyos. Kung paano niya gagawing testimony yung trials mo ngayon. Amen? Sabi nga, reflect Christ in how you respond to pain. Dapat daw pag nag-respond tayo sa mga sufferings or struggles sa buhay, dapat makita pa rin si Kristo. Your response in suffering can speak louder than your words. Kung paano ka mag-respond, kung paano ka i-deal, kung paano mo i-deal yung situation mo ngayon, makikita kung si Kristo pa rin ba pinagkakatiwalaan mo o yung sarili mo na. Patience and peace and joy in hardship glorify God more than comfort ever could. Amen? Kapag dyan sa suffering mo, may patience ka. Dyan sa suffering mo, may peace ka pa rin. Dyan sa situation mo, meron ka pa rin joy. Praise the Lord. Bakit? Tayo ang sinasabi sa inyo, yung mga bills nyo ngayong buwan ng August, bills nyo rin yan last month. Huwag ka naman surprise. Okay? Nabayaran last month, babayaran ni Lord this month. Nagtitiwala ka lang. Habang tumatagal ang panahon, dapat nagiging madali na lang sa atin magtiwala sa providence ng Diyos, sa provision niya sa ating buhay. Amen? Kasi provider talaga ang Diyos. Amen po? Laging provider ang Diyos. He is never late. He is always on time. Amen? Lagi pong on time ang Diyos. Maybe may mga due dates tayo, pero before due date, nagpo-provide na si Lord. Kung magtitiwala ka lang. Amen po? Kaya wag niyo pong hayaan na yung mga sufferings and struggles natin, ilayo tayo sa relasyon natin sa Diyos. Kundi dyan sa mga sufferings and struggles natin, yan ay lalong magpalapit sa atin. Closer and deeper sa ating relationship sa Panginoon. Amen? Even in pain, we can glorify God by trusting Him, holding on to faith, and pointing others to His strength. Bakit? Nagiging testimony ka. Yung nangyari sa'yo, nagiging malaking testimony sa buhay ng maraming tao. Amen? Testify kung ano ginagawa ni Lord. Last, glorify God by sharing the gospel. Matthew 5:16, sabi ni Jesus, let your light shine. Bakit? Before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Tandaan nyo, sa Acts 1:8, ang sabi ni Jesus, you shall be my witnesses. Hindi sinabi ni Jesus, and when you receive the power of the Holy Spirit, you shall witness. Hindi sinabi, you shall witness. Ang sabi, you shall be my witnesses. Nakita niyo yung difference? Ano difference ng you shall witness and you shall be my witnesses? Anong difference? Kung ang sinabi ni Jesus, you shall witness, parang command lang siya. Ay, kailangan ko pala mag-share. Requirement pala siya. Sige, mag-share ako. Pero nung sinabi ni Jesus, you shall be my witnesses, hindi mo kailangan i-require yung sarili mo na mag-witness. Kusang lalabas yung pag-witness mo kasi meron kang na-witness. Nagets niyo ba? Meron kang na-witness, kaya meron kang i-witness. Ulit. Meron kang na-witness, meron kang i-testify. Meron kang nakita, meron kang narinig, meron kang sasabihin. Naman nyo? Hindi sinabi ni Jesus, you shall witness. Madali kasi yun, mag-share ka lang na mag-share, pero wala naman yung puso. Mag-share ka lang na mag-share, pero wala naman. Parang, sige ganito maligtas may 4 hours of salvation. Gawin mo lang yung 4 hours, save ka na. Meron din 3 S of salvation. Gawin mo lang yung 3 S, save ka na. Merong ABC ng salvation, gawin mo lang yun, save ka na. Puro methods. Pero hindi naman naging totoo sa'yo. Dapat maging totoo muna sa'yo bago mo maibigay sa iba. Naintindihan po natin? In sharing the gospel, ang pinakamakikita dapat sa'yo, yung liwanag ni Kristo. Kaya sabi ni Jesus, let your light shine. Sa kanino? Before others. That they may see your good works. So, paano yun? Una, shine the light of Christ in a dark world.
Madilim talaga tong mundong to, padilim na nga ng padilim eh. And in fact, ngayon, may binubuo si Elon Musk. Pwede ka na maging immortal. Dimple, for example, kukunin yung lahat ng, maglalagay ng chip sa utak ni Dimple, ikokopya lahat ng data. Lahat ng attitude ni Dimple, lahat ng character niya, lahat ng memories niya, mula nung sinilang siya hanggang sa ngayon. Lahat yun, kokopyahin. Tapos, ilalagay sa machine. Di ba, marami ng, ngayon, robot? Ilalagay sa robot, nakamukha ni Dimple. So, parang cloning siya. Yung robot, di na mamamatay. Bakit? Kasi robot na yun eh. Yung AI, pwede niyang gawa ng emotion yon based sa datos ni Dimple. Ang tawag doon, Neuralink. Nakalink yung utak ni Dimple dun sa robot na yon. Tapos, since meron ng chip sa utak ni Dimple, lahat na magiging memories pa ni Dimple habang nabubuhay siya, makakapi lahat yun dun sa robot na yon. Kung kunin man ng Panginoon si Dimple, may Dimple pa rin na robot. Ganun na ang technology ngayon. Grabe. Wala nang uniqueness. Ibig sabihin, padilim na ng padilim talaga tong mundong to. Hindi ka pa ba mag-shine? Let your life reflect Jesus in how you speak, in how you act, and in how you love. The way you live can open hearts to the message you speak. Kung paano tayo nabubuhay, yan yung legacy na iiwanan mo sa mundong to eh. Sana po, pag ginawa na tayo ng Panginoon, hindi tayo yung ay, kawawa naman to. Yung kapag nasa kabao na, wala man lang dumalaw. Kasi, wala namang kwenta buhay niyan eh. Sana tayo yung kapag kinuha tayo ng Panginoon, meron tayong naiwang legacy sa mga tao. Kasi nag-shine yung light natin sa kanila. Hindi yung kapag sinulat yung Bible ulit, isa ka lang doon sa Chronicles na pangalan. At yung descendants ni Ethan ay ganito. Blah, 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 blah. Yun lang. Pero walang ginawa si Ethan. Dapat, meron tayong iwanang legacy. Paano mangyayari yun? Kung mag-shine yung light mo. Ano pa? Live a life that points others to God. Yung buhay natin. Kung saan platform ka nilagay ng Diyos. Kung saang company o saang lugar ka nilagay ng Diyos. Kung ikaw ay estudyante pa, inilagay ka ng Diyos dyan para i-point mo yung mga classmates mo sa Diyos. Ilapit mo sila sa Panginoon. Your good works are not for self-glory, but to lead others to glorify God. Yun yung verse. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Paano silang maniniwala na anak ka ng Diyos kung ang sama na ugali mo? Kung di ka naman gumagawa ng mabuti sa iba. Okay? Dapat nakita sa atin yung attitude ni Kristo. Para, ay ito, totoong Kristiyano to. Ito, anak talaga ng Diyos to. Sabi nga, be intentional. Sabihin mo nga, be intentional. Sabihin mo sa katabi din yan, be intentional. Na in living out your faith, wherever God has placed you. Be intentional. Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. May relasyon ako sa Panginoon. Tatayuan ko yung pagiging anak ng Diyos. Pag estudyante ka, hindi ako mangungopya. Hindi ako titingin sa kaliwa pag-exam o sa kanan, o sa likod, o sa harap. Titingin lang ako sa papel ko. Na merong kodigo. Dapat meron kang integrity. Amen? Be intentional. Okay? Letter C, boldly share the hope of the gospel. Don't hide the truth. Speak of Christ with love and confidence. Please naman, wag mo naman paabutin ng 10 taon, saka lang niya malalaman na Kristiyano ka pala. 10 taon mo ng katrabaho yan, di mo lang nila nalaman na anak ka pala ng Diyos. Ngayon pa lang, i-share mo yung gospel, the way you live. Makita nila, anak, talagang Kristiyano ka. Gospel sharing is not just for us na preachers. Para yan sa lahat ng believers. Amen? Share the gospel. Ipahayag natin kung paano ka naligtas. Paano ka ba naligtas? Paano tayo naligtas? Yung kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat, ipinako sa krus. Kaya nabubuhay akong nabubuhay tayong forgiven. No guilt. Praise God. Amen ba? Walang guilt feeling.
Nakakapag-pray tayo ng directly sa Diyos. Hindi mo na kailangan dumaan kung kani-kanino. Bakit? Kasi may maayos kang relasyon sa Diyos. Bakit? Anak ka na niya. At dahil dun sa ginawa ni Jesus sa krus, binayaran niya lahat ng kasalanan ko. Nanampalataya tayo dun. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Idiniklara natin, si Jesus ay Lord ng buhay natin. Na nawala yung puso natin, na nabuhay siya mula sa kamatayan. Tayo ngayon ay anak ng Diyos at ligtas. Kung naunawaan mo yun, i-share mo yun sa iba. Huwag mong hayaan na dumating yung panahon na binuksan na ng Panginoon ng langit, bumaba si Jesus, kinuha na tayong lahat. Tapos yung mga magulang natin, mga kapatid natin, ibubulid lahat sa dagat-dagatang apoy kasi hindi mo man lang sila siniran. Let your light shine. Letter D, live a life that points others to God. Your testimony of transformation is powerful. Paano ka binago ni Lord? Testify. Kung paano ka binago ng Panginoon, i-testify mo yun. Sino ba kausap ko si Wena? Kausap ko si Wena nung Friday. Sinasyaran ko siya kung paano mag-testify. Sabi ko, kung i-compare yung Wena dati sa Wena ngayon, gaano ka laki ng ginawa ni Lord na pagbabago? Laki na, no? Sabi ko, si Wena dati, nawin lang yan sa water baptism eh. Nagkaroon ng water baptism before, dito lang natin ginawa yun, di ba? Sa Mayana, sa Arsaga ba yun? Tapos sumama siya, nagpa-water baptize. From that day, moving forward, ayan, nag-start na yung growth niya sa Panginoon. May compare yung attitude ni Wena dati at yung attitude ni Wena ngayon. Ano pinagkaiba? Ay, praise the Lord, nagustong lead pa yan. Di ba? Minsan nag-tambourine. Tapos tumira ng church. Para lagi tayo may security guard dito sa church. Di ba? Malaki na binago ni Lord. Yung changes, yung transformation na ginawa sa'yo ni Lord, testify mo yun sa iba. Kasi yan yung malaking ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Yung malaking pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Powerful yan pag tinestify mo sa iba. Ay, ang pangit ng buhay mo. Ako rin, pangit din dati buhay ko. Pero binago ni Kristo. Testify mo yung buhay mo dati sa Panginoon. At yung buhay mo ngayon sa Kanya. Gaano kalaki ang pagbabagong ginawa ng Diyos? Powerful yun sa iba. God is glorified when your past becomes someone else's path to salvation. Nag-glorify ang Diyos na yung buhay mo dati, yun na yung ano niya ngayon, direction or guide niya ngayon para maligtas siya. Dati rin akong ganyan. Dati rin akong ganito. Pero binago ako ng Panginoon. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya. Amen po. Dati, ang dali mo magnakaw. Dati, ang dali mong gumawa ng kasalanan. Pero praise God sa pagbabago ng Diyos. May conviction. May correction. At araw-araw nabubuhay kang sumusunod sa Kanya. Inaayos ng Panginoon yung buhay natin. Amen? Kaya, i-testify nyo. Huwag kayong mahiya. Sabi ni Jess, pag kinahiya nyo ako dito sa lupa, ikakahiya ako kayo sa langit. Okay? When we live out our faith and share Jesus, others can see God's love and come to know Him. Lalapit din sila sa Diyos kung ibabahagi mo yun. Huwag nyo ipag-gate yan sa mga pamilya nyo. Oo, pamilyang proper tayo, pamilya tayo ng Diyos. Pero isama nyo yung pamilya nyo sa Panginoon. Huwag natin silang pagdadamutan ng kaligtasan na meron din tayo ngayon. Amen po? Huwag nyo pagdamot yan, sayang. Sayang yung pagkakataon na makasama mo yung pamilya mo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag. Glorifying God is not just something we do at church. Hindi lang dito. It's how we live in every moment. Kung paano tayo nabubuhay. Whether you're cleaning your room or helping a friend, facing tough times, lahat yan, gawin mo para sa Panginoon. Amen po? Glorify God sa lahat-lahat ng sitwasyon ng buhay natin. After all, harap tayo lahat sa Panginoon. Whether good or bad, merong sisingilin si Lord sa atin. We shall give an account sa lahat ng ginawa natin sa buhay. And sabi ni Jesus, Revelation 22, Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to what he has done. Re-rewardan ka ba ni Lord? O i-judge ka niya according sa ginawa mo? Your choice. Kung ngayong buhay ka pa lang, i-glorify mo na siya. O hindi. So whether you date or drink,
Do it all, or whatever you do it all for the glory of God. Amen? All for His glory. Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa salita mo na aming narinig ngayon and asking right now, Father, na turuan mo kami na i-glorify ka sa lahat ng mga sitwasyon ng aming buhay. Lord, we need you in our lives. Kailangan ka namin sa lahat ng sitwasyon, pagkakataon ng aming buhay. At turuan mo kami na sa lahat ng ginagawa namin, it can glorify your name. Lord, I pray na turuan mo kami na maging maayos sa aming pagkain, sa aming pag-inom, at sa aming pamumuhay, sa lahat ng ginagawa namin, ay makaglorify ito sa iyo. Forgive us sa mga times na hindi naging galugod-lugod ang aming mga ginawa sa iyo. Forgive us sa mga times na may mga choices kami, mga decisions kami sa buhay na hindi naging galugod-lugod sa iyo. And we're asking, Lord, turuan mo kami maging wiser. Ngayon, habang kami ay nabubuhay, to live all for your glory. To do everything for your glory alone. And we ask, Lord, na bigyan mo kami ng right as your children, Lord, na mabuhay para sa iyo at makita yung liwanag ni Kristo sa aming mga pamumuhay, sa aming mga salita, sa aming mga ginagawa. Hindi lang tuwing linggo, kundi sa bawat araw ng aming buhay ay masalamin, mag-reflect si Kristo sa aming lahat. At makita nilang lahat, Panginoon, na kami ay tagusunod ni Kristo. Bilang mga followers and true disciples of Jesus, ay turuan mo kami, Panginoon, na mabuhay na para sa iyo at para sa iyo lamang. And Lord, we ask na sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Holy Spirit, we pray that you fill our hearts, our lives, and teach us to live like Jesus in this world. Nalalaman namin, Lord, na padilim na ng padilim ang mundong to. Even nararamdaman namin na malapit ka nang bumalik muli. Kaya sa pagbabalik mo, Panginoon, we are reminded, sinabi mo lang doon, Panginoon, na lagi kami maging handa sapagkat di namin alam kung kailan ka babalik. Kaya turuan mo kami maging conscious sa pagbabalik mong muli. So that when we see you face to face, ay hindi kami maihiya, but we will have a confidence na humarap sa iyo bilang mga anak mo. Dahil kami ay nabuhay sa mundong ito, kagaya ni Kristo. Kaya naman pagpalain mo, Lord, ang aming mga buhay at turuan mo kami maging malakas sa aming pananampalataya sa iyo. We pray, Lord, na patuloy mong ibuhos ang iyong mapagpalang kamay sa aming buhay, ang biyaya mo sa lahat ng aming pangangailangan, Lord. And Lord, every day ng aming buhay, may it glorify your name. Even in our trials or sufferings or hardship, Lord, or sa mga struggles namin sa araw-araw, whether in the flesh or sa aming puso't isipan, sa mga relationships namin, Lord, I pray, may it glorify you, Lord, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin sa buhay. And Lord, ipakita mo sa amin yung purpose mo kapag dumadaan kami in every various trials, Lord. Ipakita mo yung purpose mo that you want our endurance to grow. And Lord, help us that kagaya ng sinabi ni James, that we can count it all joy every time we face different or various trials. Because when our faith is tested, our endurance has a chance to grow. So, salamat, Lord. Dahil nais mo kami mag-grow, nais mo na mag-mature pa kami sa aming mga pananampalataya sa iyo, sa aming mga relasyon sa iyo, Lord. And I pray na maranasan namin, Panginoon, ang intimacy rin namin sa iyo, Lord. Bigyan mo kami ng personal encounter, personal experience sa iyo, so that we can witness to others. We can be your witnesses to others, Lord. Dahil meron kaming nakita, meron kaming narinig, meron kaming naranasan ng personal sa iyo, ay meron din kaming personal na may babahagi sa ibang mga tao patungkol sa iyo. Kaya turuan mo kami, Lord, na laging nagtiwala sa iyo. Lord, i-reveal mo ang iyong sarili sa aming buhay. I pray, Holy Spirit, that you pour out your power sa aming lahat. Let the young men see visions. Let the old men dream dreams. Let our sons and daughters prophesy, Lord. I pray, Lord, na maganap yung kalooban mo sa aming lahat. And Lord, I ask na sa araw na to, Panginoon, at hindi lang sa araw to, mula sa araw na to, moving forward, hanggang sa makita ka namin ng mukhaan, Lord, we will glorify your name. Because your name is above all names, and your name is worthy of our praises and worship, Lord. Nawa yung lifestyle din namin ay maging pagsamba palagi sa iyo. May we always present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Because it is our spiritual worship. And so I pray, Lord, na lagi nyo kaming gawing excited. Bigyan nyo kami ng kalakasan palagi na mabuhay para sa iyo, maglingkod sa iyo. Even, Lord, that we may glorify you with our talents and gifts. Binigyan mo kaming lahat, Lord, ng iyong mga kaloob.
And I believe, Lord, that you will give us the wisdom to discover yung mga talents and skills namin so that we can use it for your glory. I pray, Father, na ma-sharpen din namin. Mapalago namin yung mga talentong pinagkaloob sa amin so that mas maging kalugod-lugod ang aming ginagawang paglilingkod para sa iyo. Lord, in every areas ng aming buhay, ninanais namin na ang pagpapala mo ay hawakan kaming lahat. Ang mapagpalang mong kamay ay lagi mong iunat sa amin at patuloy mo kaming hawakan lahat at makasama ka namin sa lahat ng oras. We pray ang kalakasan ng Diyos, Lord. We depend upon your strength. Not I, Lord, or not us, but yours. Ikaw mismo laging makita sa aming buhay. I pray, Lord, na sa pamamagitan ng kagalakan mo rin, ay lagi namin ma-experience yung joy in the Holy Spirit. So that sa lahat ng gagawin namin, lagi kami may joy of the Lord. I pray for the peace of God na igwardya, Panginoon, gwardyahan ang aming puso't isipan. Para lagi kami magtiwala sa iyo. And in the midst of every trials and troubles, we have your peace. We can have that perfect peace, that shalom, shalom, when we stay on you, when our mind stayed on you, because we trust in you, Lord. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo ang lahat ng narito at mga nasa online, Lord. We ask, even sa mga manonood pa later, ay patuloy mo silang pagpalain, Lord, at maranasan naming lahat ang pakangusap mo, Panginoon. Lord, may we always prioritize you. May this church, may we all love the Lord our God with all of our hearts, with all of our souls, with all of our minds and our strengths, Lord. Salamat, Lord, and may we also love our neighbor as we love ourselves. Salamat, Lord, sa command mo, sa mga utos mo, na lagi magbibigay ng pagpapala sa amin. For obedience always brings blessings. Kaya nais mong pagpalain kami, nais mo na kaming lahat ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya turuan mo kami maging humble palagi. Magpakumbaba palagi, Panginoon, sa iyo. Because when we humble ourselves before you, you will exalt us in the right time. And I pray, Lord, na magkaroon kami ng harvest soon. When we face you, Lord, when we meet you face to face, we shall hear those words, "Well done, thou good and faithful servant, enter not to the joy of thy Lord." Thank you, Lord, dahil nais mo kami, Panginoon, na makita at makasama for all eternity. Kaya ngayon pa lamang, Lord, turuan mo na kami laging dumepende sa iyo, magtiwala sa inyo, at magkaroon ng totoong kaligtasan, Lord. Salamat din sa araw na to, Lord. We declare that this is the day that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it. From the rising of the sun to the going down of the same, your name will be praised. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang. Pagpalain mo rin, Lord, ang magiging afternoon na fellowship sa men's and women's fellowship, Panginoon. And Lord, I pray na pagpalain mo lahat ng gagawin namin sa magapong ito. Even, Lord, we thank you for the new week na kami ay makakapaglingkod sa iyo, Lord. Saan man kami magpunta, ano man ang mga trabaho, o mga pag-aaral ng mga anak ng mga estudyante pa, sa mga bata, mga magulang, at lahat-lahat ng ginagawa namin, Lord, ay maging magpagpala sa aming lahat at maging pagpapala rin sa iyo, Panginoon. Lahat ng gagawin namin, Lord, may glorify your name, Panginoon. Salamat din sa araw na to, Lord. Dinideklara namin, Lord, ang mayamang biyaya mo na bumuhos sa aming lahat at lahat ng tulong at suporta mo ay ibigay mo. Ipagkaloob mo lahat ng mga needs namin. Even, Lord, ngayong buwan ng August, Lord, we declare ang lahat ng bills namin ay mababayaran din sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, kung paano ka nag-provide sa amin sa maraming buwan, kaya mo pa rin mag-provide para sa buwan na to at sa mga susunod pa. For we are your children and we are the sheep of your pastures, Lord. And salamat dahil hindi mo pababayaan ang iyong mga anak at walang nagtiwala sa iyo na pinabayaan mo, Panginoon. Kaya, Lord, blessed are those who trust in the Lord and blessed is he who comes in the name of the Lord. Turuan mo kami na laging tumawag sa iyo, magtiwala sa iyo at ibigin ka namin, Panginoon. Lumalim lalo ang aming pag-ibig sa iyo, Lord. Increase our love for you at lalong magaganap, Lord, ang kalooban mo sa aming lahat. We pray, Lord, that in everything we do, we will always do it for your glory and not unto us but to your name we give you glory, Lord. And we praise you, Lord. We thank you. Let your good, acceptable, and perfect will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shalom.